Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga, tumbok na. Nako, kapapasok lang, tumistigo na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video, no? Eto, pasadahan muna natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Nako, eto po mga kababayan, sabi po dito, nagsalita na po ang Pangulo, no? Patungkol po sa kahapon na isinugod siya sa ospital. Sabi po ng Pangulo, the rumors of my death, wala namang nagsabing namatay ka. The rumors of my death are highly exaggerated. Tinawag ni President Bongbong Marcos na exaggerated ang mga usap-usapan ng kanyang pagkamatay. Matapos sumailalim sa medical observation sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. Kahapon po yan mga kababayan. Ayon mismo sa Pangulo, walang dapat na ipag-alala ang mga Pilipino kasunod ng kanyang pagka-ospital dahil sa sakit na diverticulitis. Yan, ano bang sakit yan? Pero isinerge ko po yan. Sakit pala sa tiyan yan mga kababayan, no? Anyway, ang gusto ko lang pong i-point out dito mga kababayan, wala naman pong nagsabing nagurgur ang Pangulo. Ang sabi po ay isinugod ang Pangulo sa ospital. So, ang Pangulo mismo, no, ang nag-exaggerate, no, nang nangyari sa kanya kasi wala namang nagsabing nagurgur siya, no? Ang balita po kahapon ay isinugod ang Pangulo sa ospital. Period. No? Wala pong sinasabing nagurgur ang Pangulo. At saka sinasabi niya, wag daw mag-alala ang mga Pilipino. Sige nga. Sige nga, mag-survey tayo ngayon dito sa vlog natin ngayon. No? Mag-comment nga kayo kung talagang nag-alala kayo sa Pangulo. Kung ano ang iniisip nyo kahapon. Kasi baka pares po tayo ng iniisip, no? Hindi naman pag-aalala ang iniisip ng taong bayan kahapon. Marami nga ang, marami nga po ang natutuwa. Sa totoo lang, no? Marami po ang napangiti, medyo kiniliti, at natuwa, no? Sa nangyari kahapon. Pero sayang din, sabi nga ng iba, sayang. Sayang daw, Mr. President. Diba? Yun, ito, ang masasabi ko lang dito, mismong presidente po ang nag-exaggerate, no? Sa nangyari kahapon. Ito, pasadahan naman po natin ang palasyo. Sabi naman po ng palasyo mga kababayan, no? Sa kabila po ng nangyayari sa ating bansa, palasyo umaasang mananatili investors, magtitiwala pa rin publiko kay PBBM. Nako. Ano nga yung latest survey? Negative 27 na po ang trust rating. Gusto na namang sabihin ni Castro na yung negative 27 malaking pagtitiwala pa rin. Nako po. Negative 27 na po ang trust rating. Ang ibig pong sabihin ng trust ay pagtitiwala mga kababayan. Kung hindi po naiintindihan ni Jose Claire Castro yung word na trust, ay pagtitiwala po ang ibig sabihin noon. No? At ang latest survey, una po, naging negative 3. Okay? Sa unang survey firm, no? Yung pangalawang survey firm, negative 15. Okay? Tapos sa Publicus Asia, naging negative 27 mga kababayan. Saan magbabalik ang tiwala dyan? No? Mukhang tuloy-tuloy na po ito siguro. No? Itong negatibong pagtitiwala ng taong bayan kay President Bongbong Marcos Jr. No? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga kababayan. At eto,
Okay, pasadahan na po natin itong video mga kababayan. Sinasabi po dito, nako, sobrang kahihiyan ito ni BBM, Boying Lacson Soto, nagkagulo na. Ito, pakinggan po natin, Coach Oli, pasok. Ito po ang magiging topic natin for today. Bong Revilla, ginagatasan ng mga kalaban. Picture. Etong picture na ito, dapat nating ikalat. Mamaya, ilabas natin. Usapan natin itong pagsuko ni Bong Revilla. Itong patungkol kay Bong Revilla, gatas na gatas. Kota na ang kalaban sa politika nitong si Bong Revilla. Komentaryohan po natin. Ang selfie ni dating Senador Bong Revilla sa kanyang huling taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018, kaugnay sa pork barrel scam. So, unang topic, ito yung lumalabas na picture niya dati. Yung dati niya di umanong kaso. Sige, pagbigyan natin sila. Taon sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame noong 2018, kaugnay sa pork barrel scam. Ngayong 2026, 8 taon ang lumipas. Nasa likod muli ng reha si Revilla dahil umano sa koneksyon niya sa isang multong proyekto kontrabaha sa Pandi, Bulacan. Dito sa New Quezon City Jail, pinakita ng BJMP ang selda ng dating senador kasama ang ibang PDF. Oktubre pa ng nakaraang taon nakahanda ang pasilidad para sa mga mahuhuling sangkot sa flood control anomaly. May sukat na 47 square meters ang selda ni Revilla. Sa loob, makikita ang Meron ba kayo napupuna? Maputo lang natin saglit. Meron ba kayo napupuna? Ginagatasan na si Bong Revilla. Gatas na gatas po pa. Pambira. Ha? Isipin po natin, di ba? Ang layo na natin doon sa mastermind. Alam naman natin kung bakit ginigipit to si Revilla. Obvious naman na yung mga kalaban sa politika. At hindi lang yan, alam naman natin ito, may malapit kay VP Sara. No, talagang alam naman natin, pag ikaw namarkahang Duterte, tapos kalabang sa politika, no? Kita mo, paulit-ulit. Pati yung dati niyang kaso, nilabas yung picture. Di ba? So hindi ko alam kung sinasadya na ito ng media or ito ay nagkataon lang. Or siyempre, sabi nga natin, dahil artista, malaking balita. Alam naman natin, pag malaking balita, ibabalita kasi may interaction. May viewers. Pag may viewers, may kita. So, gatas na gatas. Alam niyo yung mga vloggers na wala nang ma-vlog binabanatan si FLM, ganoon. Or pumapanig. Alam mo yung ganoon, ginagatasan na ng ginagatasan. Ito naman, ang main motive dito, bukod sa kalaban sa politika, ang main motive dito, para ilihis yung balita. Hindi mapag-usapan masyado yung flood control. Hindi mapag-usapan yung iskandal na yan. At higit sa lahat, para masabi na may ginagawa ang gobyerno. Eto, kaibigan ng presidente yan pero wala siyang magagawa. Pinapairal niya yung batas sa Pilipinas. Gago! Yan ang masasabi ko sa inyo. Kasi yun ang palabas ng presidente. Pero alam naman natin, trinaydor din niya si VP Sara. Sino bang iniimbestigahan sa impeachment? Di ba si VP Sara din? Bakit iniimbestigahan si VP Sara? Dahil sa confidential funds. Sino mas malaki confidential funds? Si Bongbong o si Sara? Si Sara. Pero sino dinidiin? Si Sara. Ano sabi ni Marcos kay Sara? BFF daw niya si Sara. Ganyan din na sinasabi niya kay Bong Revilla Kaibigan niya to si Bong, di ba? Nalulungkot nga raw siya mga kababayan, no? Sa pagkakakulong ni Bong Revilla. Itong si President Bongbong Marcos Jr. Even John Vic Remulla, nalulungkot din mga kababayan sa pagkakakulong ng kanyang isang kaibigan, no? Hinayupak mga traidor pala kayo sa kaibigan niyo So nakikita natin, gagatasan to. Kota na dito. Kota na yung gustong palubugin si Senator Bong Revilla. Sa 5 bunk bed para sa 10 PDF. Walang aircon pero may ceiling fan.
may lababo at iisa din ang kanilang CR. Oh, kita mo? So pinapakita, walang VIP treatment dito. Oh. Pagdating sa City Jail ni Revilla kahapon, dumaan siya sa standard booking procedure tulad ng ibang naaresto. Hindi pinayagan si Revilla na dalhin ang iba niyang gamit. Ito po yung mga hindi dilaw na damit at yung mga non-negotiable natin, na mga contraband katulad ng cellphone at iba pang gadget. Ito ay pinauwi na ho. Binigyan din ng bagong damit ang dating senador ayon sa BJMP. Ang suot niya ay isang yellow t-shirt na may nakatatak na PDL o Persons Deprived of Liberty, standard uniform, at isang jogging pants na kulay brown na may yellow stripe. Ayon kay BJMP spokesperson J. Rex Bustinera, pwede namang dalhan ng dilaw na damit ang dating senador pero may kondisyon. So kumbaga, pwede ako magsuot ng Prada o na hindi masyadong loud yung brand o kaya Lacoste. O, pero kulay dilaw, pwede yun. Basta kulay dilaw po, plain, walang ibang tatak. At tatatakan ho ito ng, kung willing ho sila, tatatakan ho ito ng PDL uniform. Kapag hindi ho namin papapasukin. Yon. So sa madaling salita, na kinukwento rito, naka-yellow shirt siya. Bawal ang tatak. At kailangan tatatakan, kung meron silang sariling dala na yellow, tatatakan ng PDL. So yan yung kwento. Yan ang kwento ng buhay ni Bong Revilla. Gatas na gatas. O ano pa? Yun. May higit 3,000 PDL sa New Quezon City Jail. Pare-pareho sila ng meal allowance. Natanong din yan kanina sa programang One Balita Pilipinas ni Front. Ay, ayun pa. 3,000 ron. Pantay sila. Walang VIP treatment. Hindi VIP si Bong Revilla. Ang galing ng gobyerno. Di ba? Patas sila. Ano pa? Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosin. Ang budget po ng pagkain natin ngayong taon ay tinaasan ho to 100 pesos per person per day. Ayaw, purihin natin ang Pilipinas. Purihin natin ang administrasyon. Bakit? Dati, magkano lang ang budget ngayon? 100 pesos na per day per PDL. Ang galing ng gobyerno ngayon, no? Sige, purihin natin. Ano pa ang makukuha natin sa balitang ito? Yun ho yan yun na yung pagkain nila for the whole day. Dati ho yan 70 pesos last year. Ang almusal ni Revilla ngayong araw, saging na saba. Yun! Yan ang buhay ni Bong Revilla. Ano pa pag-uusapan nating balita? Saba. Ay! 100 pesos lang ang allowance ni Bong Revilla sa pagkain at kumain siya ng saba. Alam nyo, may naaalala akong congresswoman dito sa saba na ito. Ewan ko ba't naaalala ko siya. Oo, yung dating may driver. Sino ba yan saba na yan? Sige, saba ang almusal ni Bong Revilla. Di ba? So gatas na gatas, di ba? Bukas hulaan natin anong balita. Bukas ang ulam ni Bong Revilla, champurado. Ano pa ang susunugin nyo? Paano pa natin gagatasan ito si Bong Revilla? Hindi, sikat to eh. Siyempre, pag-uusapan to, oy! Di ba kahit ikaw hindi ka interesado sa politika, pero ganyan artista. Di ba? Siyempre, pag-uusapan yan. O isipin mo, sikat na artista, mayaman, saging na sabalang pinapakain. Ang galing ng gobyerno. Di-triggered na naman yung mga mahihirap. Kita mo, pantay ang gobyerno natin ngayon. Si Bong Revilla nakasuot ng lumang kulay dilaw na PDL na ginamit na ng 1,000 PDL. Ganon. Champurado ang ulam. Pagdating ng alas 6, patay na ang ilaw sa kwarto nila Bong Revilla. Ano pa? Bong Revilla nakikisawsaw na lang ng sabon sa ibang PDL, ganon. Patas ang gobyerno, hindi VIP. Kaya ang sarap eh, di ba? Ang sarap gamitin ni Bong Revilla para malayo tayo sa totoong usapin. Ang sarap gamitin ni Bong Revilla para sa ikapupuri ng gobyerno.
Ang breakfast niya ay ginataang kamote with saging na saba. Ang kanya May kamote naman pala. Saba. Oh, galing. Yung lunch ay chicken with pineapple and rice. Ang hapunan nila ay sinigang with rice. Pasado alas Ay, pakitanong mo nga, sir. May tanong ako. Humingi ba ng extra rice? Oh, hindi, gusto ko lang malaman kung ano malakas kumain si Bong Revilla. Humingi ba ng extra rice? Usapan natin sa politika. Ang pagkain ni Bong Revilla. Alas 2 ng hapon kanina, dumalaw sa ama ang mga anak na si Jodo at Brian Revilla. Muling giniin ni Interior Secretary John De Cremulya na walang special treatment para sa kaibigang si Revilla. Pero di tulad ng Kaibigan. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. No comment. Kayo, anong comment nyo? na aresto. Bakit walang inilabas na mugshot sa dating senador? It happened too fast na hanggang ngayon nga, di ba, parang adjusting pa rin lahat tayo sa nangyari. So, we'll release it in due time. Hindi ko dito alam ko kumain ako kanina dito parang ba't may alam mo ako nakakita ng plastic sa table ko. Papa, oy! Pupunta ganun. Sige, tuloy na natin ng balita. Hindi na, eyesore eh. Ayoko nakakita. Gusto ko, ayoko nakakita ng plastic sa table ko. Yaya! Nababader ako. Ay, nako, pambira. Sige, tuloy natin. Kaya sa ibang PDL, pwedeng bisitahin si Revilla ng mga kaanak tuwing Martes hanggang Biyernes 1 p.m. to 5 p.m. Buong araw naman kung weekend hanggang 5 p.m. Kanina o bago matapos ang visiting hours or 4:55 p.m. to be exact, ay isa-isa nang lumabas ang mga anak ng dating senador si Jolo Revilla. No comment nung sinubukan nating hinga ng pahayag, habang si Brian Revilla naman sabi niya kanina okay lang daw ang ama na nakapiit sa loob ng jail facility na ito. So yan mga kababayan, talagang ginawang sausawan, panakip butas, no? Itong si Senator Bong Revilla. Ginawa siyang apple of the eye para makalimutan natin yung nangyayari sa flood control. Kita mo ngayon, lahat ng balita, no? Ay patungkol kay Bong Revilla, sa pagkakakulong ni Bong Revilla. Ulit, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? Paki-comment na lang po. Ayan, maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.